So ayun na nga, papunta pala kami ng Baguio dahil nung birthday niya, tinanong ko siya kung ano gusto niyang regalo. Sabi niya gusto niya maging passenger princess. Sabi ko naman, sige, deal. Sumakay pala kami ng Victory Liner sa Monumento dahil nga passenger princess siya. Ako ang nagbook ng ticket ng bus papunta at yung tutuluyan namin pagdating. Bale, medyo na-stress siya konti bago kami umalis kasi muntik pa akong maiwan ng bus. Kasi nga naman, nag-alarm ako ng 3 a.m. pero nagising ng 5:23 to be exact. Tapos magagaling pa ako sa Caloocan North. Tapos ang alis ng bus 7 a.m. Buti talaga umabot pa ako. At Nile Express ang nasakyan namin. Isang stopover lang kami sa Season Pangasinan. Nag-CR at kumain ng lugaw tapos biyahe na ulit. Malapit na pala kami sa Baguio. Tingnan nyo naman ang foggy ng mga bundok. 'Di ba? Kaya na nga, malapit na tayong bumaba. Mag-aalauna na ng hapon. Dito na kami sa Victory Liner. Dumating na sa wakas. Tingnan nyo naman ang Victory Liner Terminal. Ang ganda na. Dati ginagawa pa lang yan nung huling punta namin. Dumaan na pala kami dyan para kumuha ng ticket pabalik. Tapos lakad kami papuntang SM dahil kakain sana kami kaso wala kaming nagustuhan. Kaya dumiretso na lang kami sa Olive Bistro. Sa Olive Hotel yan. Sa baba lang ng Cathedral yan. Then pagkatapos kumain, diretso na kami sa tutuluyan namin sa The Little White Place sa Mega Tower Residences. Ayan, ang ganda ng kanilang place dyan. Kompleto ang gamit, may hot and cold shower, may refrigerator, may free coffee pa yan. Pwede ka rin magluto dyan kung gusto mo. Then pagkatapos namin iwanan yung gamit namin at magpalit, bumaba kami dyan sa Session Road. Lakad-lakad lang hanggang sa abutan na kami ng gabi. Medyo maulan, pero carry pa naman. Yun naman yung hanap namin dyan eh. Yung lamig talaga ng Baguio. Tapos kumain kami dito ng hapunan sa Luisa's Cafe. Along Session Road lang yan. Then balik na kami sa tinutuluyan namin. Nakapagsalad pa siya oh. Kinabukasan dito nga kami pumunta sa Mirador Heritage and Eco Park. May entrance fee dyan na 100 pesos per head ang adult. Maganda at malawak yung lugar. Hindi mo mararamdaman yung pagod dahil sa ganda ng mga view. Then marami kang pwedeng pagpicturean. Umabot din kami ng mga 1 oras bago namin marating yung Miracle Piece dun sa taas. Ayan yung kagaya sa Japan. Papapicture sana kami dyan kaso maraming tao kaya binidyohan ko na lang. At dahil napagod nga ang ating passenger princess, di kumain na naman ulit kami. Pagkatapos kumain, ayan pa video na lang siya dyan. Pa-slow mo pa yan. Pinag-i-enjoy ko lang yung ating passenger princess dyan. Kasi kaya pala gusto niya maging passenger princess. Mahirap nga pala talaga mag-organize ng mga travel. Tapos habang nag-aantay kami kasi babalik na kami ng Burnham Park. Kain kami ng ice cream, ayan. Yan yung pababa sa grotto. Antay kami ng jeep papunta ng Burnham Park. Pumasahe is 13 pesos lang din naman. So, nandito na kami sa Burnham Park. Nagawin namin dyan, magbabike. Nag-rent nga kami ng bike na may dalawahan lang. May balancer yan. Siyempre, nag-drive din siya dyan. So, papakita ko lang talaga yan. Ako yun, nagda-drive para magmukhang passenger princess lang talaga siya. Then, yung bayad sa rent ng bike is 200 pesos. So, bahala daw kayo kung tatapusin nyo for 1 hour yun. Siyempre, tinapos namin para masulit yung 200 pesos, di ba? Pagkatapos mag-bike, syempre, kain na naman ulit. Then, kinagabihan, SM Baguio naman ang peg namin. Yan lang kami tatambay, lakad-lakad ng konti. Tingin-tingin lang sa view. Nakakawala din ng stress kasi yung view dito. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Huling gabi na namin dito kasi kinaumagahan, babalik na din kami. Kain muna kami bago umuwi. So, dito na nga nagtatapos ang journey ng ating passenger princess. Ngayon, alam ko na kung bakit gusto niya maging passenger princess. Ayun lang, bye-bye!